Naranasan patuloy ang katapatan mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At kami po ay sasamba sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. So rich, I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the reach was far too wide. But from the far side of the chasm, held it in your side, so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to live here inside. And there at the cross, you paid the debt. Broke my chains, freed my soul. For the first time I hope. Thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, You have saved my life, brought me from the darkness to glorious light. To my place, to my days, laid inside the tomb. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and night has no way. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Jesus, the blood applied. Jesus,
Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. None compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. To Jesus.
umaga po sa lahat. Maganda po ba ang inyong umaga? Amen. Kahit mainit. Natatapos po ng camp. Pag ganyan, para bang... tingnan nyo ha. Pag ganyan, parang sila lang naman ang nag-camp. Pero yung atmosphere sa atin. Alam nyo, nagdadala sila ng fire. Pagka ganyan, nagdadala sila ng apoy. Kaya pati yung tayo, para merong something, diba, na nangyari sa ating church. Ganyan po yan. At salamat sa mga magulang na pumayag na makapagkapa kanilang mga anak. Salamat din. Hindi nila malilimutan yan. Pipilitin natin yearly. Pero meron pa, sabi ko nga, mga kabataan, lalo na yung mga officers, may officers na rin sila nakakatuwa. Salamat din sa mga matatandang kabataan na nag-organize nito. Yung mga pagod nila. Alam nyo, kailangan na kailangan nyo kayo. Ganyan talaga. Kahit saan ako mapunta, kailangan meron akong organizer. Kailangan na kailangan. Salamat po sa inyo. At meron na rin pamunuan yung mga kabataan na nakakatuwa po sila. Nakakatuwa po sila. Sa June 12, meron pa din. Ang title ay Rebrand. Rebrand. Hindi ka na yung dati kung paano mo i-define ang sarili mo, mahiyain. Paano ba walang kaya. Rebrand. Testimony ito ng isang kabataan na bago. So, dapat dito lang sa atin. Pero wino-work out ng council na sa resort din. Sa resort din ganapin. Naghahanap kami ng resort na mayroong function hall. O tama, function hall na kakasya at least 100. Marami tayo pang buong LGF po kasi. Okay, at tungkol sa langis, medyo tataas. Pero konti lang, 2 pesos, 3 pesos. Kasi nag-ano siya nag-101 yata. Nagpo-close ang world market Friday ng hapon. I-type nyo sa Google, oil price today, makikita nyo yung parang data, yung heartbeat. So galing siya doon sa 93, nag-101 yata, kaya tataas lang ng konti. Pero in-announce ni Trump, tapos na ang gera. Kasi ang Amerika, sa batas nila, meron lang silang 60 days para makapag-gera, ng gera. Natapos na po kahapon. Pero yung blockade, hindi daw nila i-aalis. Yung paglabas at pagpasok ng mga barko sa Iran, gugutumin talaga nila ang Iran para isuko yung kanilang nuclear na armas, yung uranium. Mabuti naman yung walang ganun. Importante, tapos na po, in-expect natin, bababa pa yan. Babalik na sa dati. At ako ay medyo pagka palagi palang motor yung dala mo, masusunod ka pala. Masusunod. Nagkasal po ako sa last Sunday, mamaya may kasal na naman ako. Napansin ko, iba na yung mga picture ko. Ngipin yata si Pastor. Okay! Wisdom in abundance. 3 na po tayo mga kapatid. Ang makarinig sa Diyos ay karunungan. Ulitin ko, ang marinig ang Diyos ay wisdom. At marami ang hindi makarinig sa Diyos, kahit anak na ng Diyos, kahit mananampalataya. Bakit? Kasi maingay ang mundo natin. Alam niyo, ang mundo ay masyadong maraming ipinaparinig, ipinapakita, sinasabi sa atin. Kaya hindi natin marinig ang Diyos. Lalo na sa time natin, grabe. Talagang inabutan natin yung ganitong technology na talagang pag-isip mo pa lang, matutuwa ka na sapagkat ang gaan na ng buhay dahil sa internet, sa social media. Tuloy natin, pari na po tayo mga kapatid. No? Last Sunday, tinawag natin itong spiritual wisdom.
dahil ito po'y galing sa Diyos. Mga kapatid, ang spiritual wisdom hindi nabibili, hindi namamana. Libre lang ito, galing sa Diyos. Pwedeng hingin sa Diyos. Sabi sa Santiago, kinukulang ba kayo ng karunungan, humingi siya sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ang galing ng title, ang galing ng versikulo yun. Libre lang palang nahihingi. Iba naman, inaangkin na. Nasa atin na yung wisdom ng Panginoong Isus. Hindi lang natin kinikilala na nasa atin na hindi lang natin pinapansin na meron lang wisdom na nasa atin. Because we have the mind of Christ. So tawag natin dyan, the Spirit of Wisdom. And then naging title natin na Sunday, How to Hear the Spirit of God na nasa atin. Romans 8:16. Ready na po ba tayo? Pinakamahalaga daw ang Word of God kapag pananambahan. Sapagkat dito kumakain yung ating spirito na sa buong linggo ay medyo hindi nakakain at sobrang nabusog yung ating mga flesh, yung ating mga soul. It's time naman na pakainin natin yung ating spirit. Kasi meron tayong spiritual life. Amen? Meron tayong spiritual life, hindi tayo puro physical life. Salamat sa mga lumalakad ngayon. Ang dami naglalakad ngayon. Dati sa 4 lanes lang nag-start. Doon sa 4 lanes na kabukay, meron na rin naglalakad. At dilim nga doon ang dilim. Pero may naglalakad na rin. At dito rin sa may espada, may naglalakad na rin. Nakakatuwa, ang haba na pinopos pa nila, nakailang kilometer sila. Pero maganda yata sa mga ganun, utusan na rin, total naglakad ng malayo, utusan mo na din, sayang yung paglalakad, pasabay ka na din so, papili, Romans 8:16 po tayo na Sunday. Sabi niya, yung Holy Spirit na nasa iyo, Espiritu, capital E, yung Espiritu ang nagpapatotoo, kasama siya. So never nahiwalay, pakinggan mo to, never nahiwalay yung Espiritu mo sa Espiritu ng Diyos. Simula na tumahal sa iyo ang Espiritu ng Diyos, pinakita natin last Sunday yan, na yung templo sa Jerusalem wala na. At ipinasya ng Diyos na ang gawing templo ay ang tao. Amen? Ibig sabihin, Pastor, nananahan sa atin ng Diyos, yan po ang sinasabi talaga. Bakit hindi nararamdaman? Malay ko sa iyo. Malay ko sa iyo, bakit hindi mo nararamdaman? Kaya tayo nga rin spiritual life, mga kapatid. Para ma-awaken tayo. Sabi ni Pablo, awaken. Awake, O sleeper. Kayo mga natutulog, magsigising kayo. Kailangan lang natin ma-awaken. Kayong kamalayan natin magising. Sabagat sobra tayong mapisikal sa buhay na hindi napapansin yung ating spiritual life. So kasama daw ng Spirit ng Diyos yung ating spirit at ang sinasabi ng Spiritu ng Diyos sa spirit natin, hindi sa pakiramdam natin, hindi sa tenga natin, hindi sa pandinig natin, ang sinasabi ng Spirit sa spirit natin, ikaw ay anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen. Sabi ko, anak ka ng Diyos. Amen? Ang dami rito, ipinanganak. Bakit ba minsan lang ako pinanganak? Hindi ako naging kuhuwag ko. Bakit mapuruntong yung mga anak pamilya? Minsan lang ako pinanganak sa mundo. Bakit ba hindi ako Ayala? O kaya, bakit kaya Pilipino ako? Manong minsan lang ako pinanganak sa mundo, Amerikano na lang ako. O kaya ako na ako. Hindi ka mo pasalamat, hindi ka tanutubo sa mundo. Diba? Mas mapapalad tayo, hindi ka katutubo sa mundo. Pero lahat namang yan, pantay-pantay sa Diyos, mga kapatid. Amen? Okay, mga kapatid. Sabi diyan, it is a spirit communication. Mahalaga ito mga kapatid, matutuhan natin. Kasi iba ang itinuro sa atin. It is a spirit communication. Mga kapatid, spirit, hindi spirito tainga,
Hindi spirit sa isip. Kasi occupied yung mind natin. Sino rito, gabi na, wala nang ginagawa, nagpapahinga na, pero yung isip niya, hindi pa nagpapahinga. Amen? Yung isip natin, may mga bumabalik pa na narinig mo, may mga bumabalik pa na sinabi mo na hindi mo sana sinabi. May mga pangyayari sa maghapon na pabalik-balik na sana na iba ang istorya. Ang dami, nakapahinga ka na, nakaupo ka na sa sala, nanonood ka pa ng Netflix, pero iba yung gumagana. Ang isip, ewan ko, kung nagpapahinga. Mga kapatid, minsan tulog ka, hindi pa rin siya nagpapahinga. Pagkagising sa umaga, kanila nagmulat ka ng mata, nagsisimula na siyang gumana. So nahihirapan ng spirit magsalita sa mind mo, kuminsan kasi okupado ang isip mo. Amen? Hindi rin sa ating emotion, sa feelings. Mga kapatid, bakit? Paswing-swing yan eh. Alam niyo paswing-swing? Yung mode? Natin? Minsan masaya, minsan malungkot. Hindi pwedeng magbasehan yung pakiramdam. Ganon din, hindi rin sa ating mga senses. Sinabi, ang Espiritu nagsasalita sa ating Espiritu. Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa ating Espiritu. Bakit di natin naririnig? Kasi madalas maingay ang maghapon natin. Totoo, hindi. Madalas maingay ang maghapon natin. Mga kapatid, wala tayong panahon umupo at manahimik. At isipin ng Diyos. Damahin ang Diyos. Yun ang moment na gusto ng Diyos. Kuminsan, kahit daw sa ministry, sa church, may mga pagod na pagod sa paglilingkod. At para bang gusto sabihin ng Diyos, anak, mas gusto kita kaysa sa pagod mo. Mas gusto kong masolo kita kaysa sa pagod mo. Amen? Meron gano'n. Katulad nung panganay na kapatid ng prodigal son. Walang pahinga yun. Pagod ka pagod. Kaya sa confrontation ay nanumbag na. Tingnan niyo yung mga pagod na pagod, nanunumbag. Palagi na lang kami. Wala namang iba. Ganun yung kapatid, yung panganay. Naglingkod ako sa inyo. Mahabang panahon ako naglingkod sa iyo. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Tapos humihingi na ng bayan. Kahit isang pambing, wala. Ganun yung mga pagod sa ministry. Na bored, na burn out mga kapatid. Hindi nila na-enjoy. Kaya tatay silang mayaman, hindi nila na-enjoy. Mga anak ng Diyos, mayaman yung ating tatay. Mayaman yung ating ama. At minsan, mas gusto niyang kausap ka lang niya. Amen? Sobrang busy ka. Kapatid, maingay ang maghapon natin. Kasi naman, ito pa yung isang dahilan, tama, totoo. Hindi natin dinidesign. Kailan mo ginustong marinig ang Diyos? Hindi natin dinidesign. Mga propeta sa Old Testament, gusto nilang marinig ang Diyos palagi. Kaya ito ay sa piling talaga. Sa panaginip, gusto nilang marinig ang Diyos. So, nasahin natin. Amen? Lahat tayo gusto natin marinig ang Diyos. Tama ba? Tama po ba ako? Gusto niyo ba? Kagaya nito, pwedeng narinig niyo ang Diyos. Hindi ako ang Diyos. Pero yung Word of God, binabasa ko lang, Word of God. Tinig ng Diyos, salita ng Diyos. Lahat tayo gusto nating marinig ang Diyos. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng malinaw na direksyon ng Diyos. Sa maghapon. Susunod na buwan. Malinaw na direksyon ng Diyos sa pamilya mo. Sa buhay mo. Mga kapatid. Kalooban ng Diyos ang mga sitwasyon. Ano ba? Karunungan sa mga komplikadong bagay. Alam niyo, kumisan may mga existing problem tayo sa angkan, sa pamilya. Napansin ko na napapabayaan na lang, hindi na binabanggit, kasi komplikado. Yung mga ganon. Wala na, hindi na pinag-uusapan, kasi komplikado. At walang may wisdom doon.
para maayos yung mga problema ng pamilya. May mga ganun. Pero, ang Diyos hindi siya kakapusin ng wisdom doon. Meron at merong solusyon. Hello? Meron at meron palaging solusyon ang Diyos sa bawat sitwasyon na hindi natin kaya resolbahin. Amen? Ang sarap kaya na nare-resolve yung mga bagay-bagay. Nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kagalakan, at pagkakaisa sa pamilya, mga kapatid. So sabi rito, to be continued tayo last Sunday, ito yung verse natin ngayong umaga, si Jesus magsabi dito sa John 10, ang sabi po niya, my sheep, hindi my goats. Ang mga tumpa ko, sabi niya, ang tumpa ko, dinirinig yung aking tinig. My sheep, hear my voice. My sheep, hear my voice. No? May kasunod pa yan, tingnan natin yung buo. My sheep, hear my voice. Ganda nito. And I know them. I know them. I know them. Kilala ko sila. Andiyan pa kayo? And they follow me. Sinusunod nila. Di lang sila nakikinig, kilala ko sila. And they follow me. Amen? Minsan, isang verse, pwedeng magsalita sa iyo habang nakaupo ka. Isang verse lang yan. My sheep hear my voice. My son. Narinig mo ba ako? Ngayong 2026, Mayo na. May mga kaibigan tayong nami-miss natin. Uy, tagal na natin di nagkita. Uy, kumusta ka na? Kape naman tayo. Uso ngayon yan. Kahit hindi nagkakape, ang usapan kape tayo. Kahit hindi naman talaga nagkakape, nagtsatsaka lang. Kape tayo. May bakong 3-in-1. Kape tayo. No? So meron tayong hunger kung minsan sa presensya ng mga taong mahal natin, close sa atin. As namimiss natin yung mga kwentuhan sa kanila. Yung pagkikipag-usap natin sa kanila. Bakit? Kasi mahal natin sila. Close sila sa atin. Sila yung mga taong close sa puso natin. Pero ang Diyos, kapatid, lagi tayong close sa Kanya. Ang lagi niyang dinidesign na marinig ko sana yung Kanyang tinig. Amen? Na para bang sinasabi, anak, namimiss na rin kita. Namimiss mo yung mga kaibigan mo, ikaw namimiss na rin kita. Ha? Amen! Malakpuran nga po natin. Okay. So, kailan nagiging madali sa atin ang marinig ang Kanyang tinig? Ito na tayo. Kailan nagiging madali sa atin na marinig ang tinig ng Diyos? Kailan yun? Kailan ba yun? Siyempre sabi natin, pag maingay, hindi naririnig. Amen? So, ibig sabihin, sa tahimik. Again, balikan ko si Jesus, gumigising ng maaga, pumupunta sa isolated place para kausapin ng Ama. Bakit? Siguro maiinit din yung 12. Alam niyo ba yung 12? Napaka-imposible nilang pagsamahin. Kung bakit napagsama ni Jesus. Alam niyo ba yung mga katakuhan nila? Kung ano yung mga katayuan nila sa buhay? Kung ano yung mga ideolohiya nila? Mga kontra-kontra. Bakit? Meron doon si Mateo, tax collector. Ano po yun? Tax collector ng Roman Empire. Para bang panahon ng Hapon sa atin, nagtatrabaho ka sa gobyernong Hapon. So, sino galit sa'yo? Ito yung mga bayan. Sa 12, merong Simong. Hello? Sa 12, may Simong makabayan. Yun
karanasan ng mga riot, ng mga tinatambang ng mga Roman soldiers sa dilim. Yun ang mga nakikibaka. Yun ang mga kasama sa kilusan. Simong makabayan. Pero kasama sa 12, kasama pa niya kumakain sa mesa at natutulog, si Mateo, makapili naman bata ko doon. No? Makapili. No? Napaka-imposible na lang magsama mga kapatid. Meron pa, kaya lang mapupunta tayo doon. Kontra-kontra yung kanilang karakter ng natin. So, kailan natin nagiging madaling ang tinig ng Diyos, mga kapatid. Punta tayo sa totoo. Balik tayo sa basic. Nagbabasa pa kayo. Mga kapatid, gusto kong encourage kayo. Kasi sa grace, naging maluwag tayo. Sobra. Na ano pa, pati pagbabasa, parang okay lang din kasi hindi magagalit ang Diyos. Totoo naman hindi magagalit ang Diyos. Kaya lagi kang lugi. Malnourished ang spirito mo, mga kapatid, pagkaganyan, hindi nakakakain. Tayo pa naman, ang bagsakan ng Biblia sa Pilipinas, mga kapatid, alam niyo ba yun? Mula Apari hanggang Hulo, dinidistribute po yung mga Biblia na nandito sa kabilang building, nakakarating sa Mindanao at sa Ilocos, mga kapatid, para makarating. Lahat ng segunda manong Bible sa US sa atin po binabagsak, mga kapatid. Puro English na lang. Pero, hindi naman mga kapatid. Cellphone? Tama po ba? Nasabi, dali naman magbasa kayo, nasa cellphone lang eh. Yun nga eh. Ang tanong eh, nagbabasa ka ba? Ang dali na nga eh. Nandiyan lang eh. Ibang version pa eh. May malalim na Tagalog, may mangbabaw na Tagalog. Nandiyan lang eh. Baka naman nasa ilalim ka ng sampalok, pwede mo namang buksan niya. Nasa ilalim ng mangga, wala ka namang ginagawa. Kapatid, nakikinabang ka kapag ikaw ay nagbabasa. Nagiging pamilyar ang boses ng Diyos sa iyo. No? Kapag tayo naglalaan ng oras sa kanyang salita, mga kapatid, yun yung mga oras na hindi po sayang. Nung ako'y nag-aaral sa Bible School, meron akong paboritong bookstore na puntahan. Ang pangalan ng bookstore na yun sa West Avenue ay Back to the Bible. Ano yun? Buhay yun sa West Avenue. Back to the Bible. Bookstore yun. No? Pangalan pa lang ng bookstore, mensahe na. Back to the Word of God. Back to the Bible. Sa time na ito, nakikinig kaya? Sa time na ito, sinusubuan ko kayo. Sino sumusubo sa iyo? Ako. Pero pag ikaw nagbabasa, sarili kaya mo yan. Sinusubuan mo sarili. Amen? I am the bread of life, sabi ni Jesus. Hindi naman siya gardenia. Nung sabi ni Jesus, I am the bread of life. Hindi naman siya Michaelen. Hindi naman siya, ano ba yung nagkalat na pagtisal ngayon, nasa altaan na yung mga pagtisal ngayon, lumalakad na yung ano ngayon eh. No? Yung oven ngayon, lumalakad na eh. Dati, pinupunta mo lang yung oven. No? Puro, lahat na lang may malunggay. Lahat na lang may malunggay. May keso, pa? Marap na yan, mga kapatid. So, walang problema sa physical na food. Physical food, walang problema, nagkalat. Malapit pa nga sa'yo eh, sinisigaw sa harap ng bahay mo, tao. Di ba? Empanada, becho, ano pa. The Word of God, nandyan lang din mga kapatid. Kapag tayo nababad sa salita ng Diyos, pakinggan mo to. Kapag babad ka sa salita ng Diyos, hallelujah, nagiging familiar sa iyo ang tinig, ang boses ng Diyos. Pag di ka babad sa salita ng Diyos, at parang nangusap siya sa iyo, may intuition. Diyos kaya yun. Ang Diyos kaya yun. Hindi pamilya. No? So, nagiging sanay na tayo sa paraan ng pagsasalita niya. Na? Kaya, minsan ang Bible nasa bahay. Ayan o. Parang siya nakikiusap. Gusto kang paswitan. Na? Pag di makita yung cellphone natin,
Wala tayo. Dito ko lang nilagay yun. Wala tayo. O kaya nakita mo, 10% na lang ang baterya. Kanina, 82. Sino gumamit? Sino naglaro? Diba? Ganun tayo eh. Ha? Yung tablet mo, yung gadget mo, oh, pinupunasan pa nga yan. Ano? Para magandang tignan. Tapos, bibili natin ng magandang case. Amen. Kaya panibago pa si pastor na yun. Reminder lang, kapatid. Reminder lang sa akin. Read me! Sabi ng Bible. Read me. Hallelujah. Na, sample. Sabi natin, pagbabad ka sa salita ng Diyos, familiar ka sa tinig niya. Sample. Pag nag-call sa'yo ang parent mo or asawa mo, ay tumawag si Arvin kay Judy. Hindi ba si Arvin? Malayata. Ano ha? Paano yun? Ha? Sasabihin ba ni Arvin? Judy. Oh. Si Arvin to. Arvin? Vicencio. Taga saan? Ano naman gano'n? Di ba? No? Minsan na, hindi ka pa lang. Kilala mo na asawa mo tumatawag eh. Diba? Yung introduction niya, yung punto niya, yung tono niya, mga kapatid, kilala mo. No? Kahit nanay mo, hoy, nanay mo to. Hindi na. Alam mo si nanay mo yun. Ha? Kaso minsan magagaling yung mga bataan eh, kapag alam na mapapagalitan. Nanay, chapi nanay. Chapi nanay. Ayan. Ha? Hindi na kailangan magpakilala. Nagpapakilala pa ba? Kapag sobrang pamilyar ang tumawag sa inyo, hindi na nagpapakilala. Nagsasabi pa ba ng detalye niya? Hindi na kailangan. Ako, may mga tumatawag dahil sa mga scripture comments natin. Pastor, si Pastor ganito po ito ng Mindanao. Ako po ang sumulat sa World Missionary Press para mag-request na mga babasahin. At kayo po ang tinuturo, Philippine Coordinator. Pwede ba ako mag-request ng Cebuano, ng Chabacayno, at ng Ilonggo? Kasi malawak po ang aming ministry. Ayan, ang haba-haba ng detalye kasi hindi ko siya kilala. Pero pag may tumawag naman, Pastor, si ano po ito sa Manila? Ay, po, Pastor. No? So, okay na natin sa pag-distribute ng mga gospel rap, kilala ko na. Mga kapatid, hindi na kailangan ng detalye. Amen o ba? Kapag familiar ka sa tinig ng Diyos, kaagad-agad, alam mo ang Diyos yun. Tinig ng Diyos yun. At gusto kong sabihin sa iyo, hoy, anak ng Diyos, madalas nagsasalita ang Diyos. Kapag di ka busy, kapag tahimik ka lang, lalo na kapag hindi mo na alam ang gagawin mo. Kapag ubus ka na, kapag nasa dulo ka na ng lupit mo, at wala ka na rin maisip na solusyon, at dahil wala ka na maisip na solusyon, wala ka nang kilalang taong malakas na malalapitan, wala ka nang mahihinga ng payo, tahimik ka na lang. Tahimik ka na lang. Nasa bahay ka na lang. Ang nakakatuwa na sa time na gano'n, kung bakit doon siya nagsasalita. Amen? Amen? Eh kung doon pala nagsasalita ang Diyos sa ating pananahimik, eh didalasan natin yung ating pananahimik. Amen? Amen o ba? Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Sabi nga sa inyo, may na-discovery sila Buddha, ang Hinduism, may isolate yung sarili nila sa mountain, may na-discovery sila. Pero hindi ko sinasabing tama sila. Pero alam nila yung way para makarinig. Sana nga nakakarinig sila. Yung paraan nila tama. Pero hindi ko alam kung nakakarinig sila. Hindi ko sinasabi mag-Buddhism tayo. Pero, total, kasama na ngayon sa exercise yung
yoga, meditation. At hindi ko alam kung ano ang minimeditate nila, tinuturo nila sa meditation. Eh di, noon pa, mga kapatid, tinuturo na sa Bible ang meditation. Noon pa, sabi ko, tinuturo na ng Bible ang meditation. Joshua 1:8. Tinuturuan na ni Moses si Joshua mag-meditate. Nakapag-meditate pa kayo sa palengke? Kasabukan kaya makakapag-meditate ka? Halaha. Sa park kaya makakapag-meditate ka? Sa mall kaya makakapag-meditate ka? Imposible. Saan ang meditation ginagawa? Magsulo ka. Kaya ang Panginoon, kahit na Diyos, na lumalakad sa tubig, nagpapalakad ng lumpo, bumubuhay ng patay, nagsusulo pa din. Amen? Nagsusulo pa din. Ay, kapatid, minsan nagpapahinga ka, kumukuha ka ng lakas. Alam niyo ang pusa, hindi siya kagaya ng asong pagkahaba-habang matulog. Ha? Panap-nap lang. Di ba kung minsan yung mga empleyado sa gobyerno, susubsub muna sa mesa. Huwag kang pupunta na alauna sa Kapitolyo, nakasubsub sila sa mesa. Pero very powerful kung minsan yung 15 minutes na nakalimot ka lang sandali, pagkayari nun, nag-gain ka na ulit ng ready ka na ulit sa trabaho. Mga kapatid, sa Diyos, hindi mo na kailangan ng 15 minutes kung minsan. Hindi na kukos 30 minutes. Minsan, quality yung pananahimik mo sa Diyos. Kahit 5 minutes, marinig mo ang Diyos. Amen? Mararamdaman mo yung presensya niya. Mararamdaman mo yung kaharian niya na nasa iyo. Amen! Amen! Kalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Hallelujah! No? So, alam na alam mo ang kanilang tono. Kapag tumatawag yung mga mahal mo sa buhay, alam mo yung mga salitang ginagamit mo nila. Diba? Siyempre kapag ibang magsalita, uy, ikaw ba yan? Parang hindi ikaw Diba? Kung paano nila ine-express yung mga bagay-bagay sa salita, mga kapatid. Ha? Eh pag nag-chat, boses yun Pag nag-chat, Bible is like a chat. Mga kapatid, message, letter. Pag nag-chat, naman, ang close sa'yo, o nag-text, kilala nyo? Kilala nyo? Kahit hindi naka-register yung number sa'yo. Ha? Kasi kilala mo kung paano magsulat. Diba? Kilala, si ano siguro to? Walang pangalan, bago number Pero si ano siguro to? Alam ko kung paano magsulat Pag itono ng mensahe, alam mo. Pag asawa mo, alam mo yung, ikaw na ang nagtotono. Tama ba ako? Ikaw sa ba ako? Pag nag-chat sa'yo asawa mo, ikaw na ang nagtotono. Kasi mahalaga yung tono Halimbawa, umuwing gabi. Yung tanong na, ba't ngayon ka lang? Dalawa yun Ba't ngayon ka lang? Pwedeng naninita, pwedeng nag-aalala. Tama ba ako? Dalawa yun. Ba't ngayon ka lang? O ba't ngayon ka lang? Pwedeng naninita. Ba't ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang? Pwedeng nag-aalala. Binabiganaan. Sobra na ako nag-aalala. Pati tono Importante, mga kapatid. Kapag binabasa mo mga letra. No? Kaya kami mga nag-aaway Hindi naman ganun ang tono mo No? Ang hirap kasi, kaya ako kung minsan yung mga ikakasal ko, pwede po ba tumawag kayo? Ang hirap dahil pinapaliwanag pagkahaba-haba. Minsan naman, yung na-type ko, ganyan kahaba Ganyan pinagpaguran ko. 3 paragraph. Tapos ang sagot, okay. Happy.
Okay, copy. Nakakaano? Kaya kung mas gusto mo all, para sigurado, mga kapatid. So alam mo, pati tono, kahit letra lang. Pero pag hindi siya, alam mo din na hindi siya. Sa text, sa chat, alam mo, hindi siya. Lalo na kapag, Ate Evelyn, lalo na kapag nanghihiram ng 5K, hindi siya. Sumikat ng 5K. Sumikat. Pare, mayroon mo ng 5K. Gcash. Session ko din mamaya. Diba? Kaya, ang ating wife nyo, naikwento ko na pinsan niya. Hindi naman dati nanghihiram kasi. Hindi, minsan hindi pa. Kaya, pinabasa niya sa akin. Siya kaya ako? O hindi na binigyan. Kaya nakita naka-wheelchair. Ay, bigyan ko naka-wheelchair. Bigyan ko naka-wheelchair. Ay, hirap eh. Hindi mo naman kasi kaklos kahit pinsan mo eh. Naka-wheelchair mo na. Amen. Nandito tayo sa point na nagiging familiar ka sa tono, tinig ng Diyos. Mga kapatid, pagbabad ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, ganun din kapag sobrang familiar na sa atin ang salita ni Jesus. Lalo na nang sabihin ni Jesus, eto, John 14:10, lalo na nang sabihin niya, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Pareho lang sila ng tinig. Anong boses? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me, He does the work. Ang mga salita na sinasabi ko, hindi galing sa akin. Galing sa Ama. Sobrang pamilyar ni Jesus sa salita ng Ama niya, ang lumabalabas na mismo sa Kanya ay ang salita ng Ama. Amen? John 5:19 ang sabi diyan, Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. So, dito pinapakita, sobrang babad ni Jesus sa Ama. Alam niya yung salita at gawa ng Ama. At nakokopiyan niya. Amen? Nakokopiyan niya. Because whatever the Father does, the Son also does. Yung ginagawa ko, yun din ang nakita ko ginagawa ng Ama. Sa sobrang pamilyar ni Jesus sa salita at gawa ng Ama, nasabi niya, ganon din siya magsalita. Ganon din siya gumawa. Hebreo 1:3, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos Ama, kung ano ang Diyos, ganon din ang anak. Amen? Amen. At papunta tayo doon, mga kapatid, na ang Panginoon ang nakikita sa atin pag nagsasalita tayo. Ha? Okay ba yan? Amen. No? Sino na sa inyo ang pamilyar sa tinig ni Jesus? Sa salita ni Jesus? Kung paano siya magsalita sa mga tao? Kung paano ang salita niya ay hindi nakakasakit sa makasalanan? Si Jesus yan. Kung paano ang mga salita ni Jesus ay mapagpalaya? Kuha tayo ng sample. Sabi ni Jesus, kuha tayo ng sample. Narinig yung sinasabi, ibigin mo ang iyong kaaway at kamuhian mo ang iyong, ano sabi? Narinig ninyong sinabi. Sa Jesus ibig sabihin ko, hindi siya ang nagsabi. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Turo yan sa Old Testament, mga kapatid. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Tinig ni Jesus, boses ni Jesus, ano ang nagagaling sa Kanya? Ibigin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo yung mga umuusig sa inyo. Jesus words, Jesus voice. Amen? Kasi mayroong ibang tinig. Kuha niyo po na hindi dapat natin pinapakinggan o dinirinig. You know, pamuhian mo kaaway mo. Old Testament yan, mga kapatid. No? Lumubos na nila kaaway nila. Mateo 5:33. Narinig din ninyong sinasabi sa inyong mga ninuno. O, mga ninuno, mga sinasabi ng matatanda.
Ha? Huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Mga kapatid, sa aklat ng bilang, kapag nanumpa ka, nangako ka sa Panginoon, kailangan gawin na gawin mo. May mga Kristyano hanggang ngayon, ganun ang, wag na kapatid. Panginoon, ipinapangako ko po, simula sa linggong ito, Panginoon, sinusumpa ko po. Kaya, praise the Lord tayo eh. Wala ko ibig sabihin ito. Pero ako ay nasosobrahan doon sa mga churches na linggo-linggo na lang, may altar call dito. Mapupuntahin yung mga membro dito, palagi na lang sinusurrender ang kanilang buhay. Palagi na lang na umiiyak dito sa harapan. Bukas Lunes, iba na naman. Linggo, iyakan na naman. Salamat, mga kapatid. Ginawa ko yan minsan. Parang hindi ako. Nabagulan ako sa sarili ko. Mga kapatid. Pero mga kapatid kasi, ang sabi ng Panginoon, sabihin mo na lang kung at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa kita niyo yun. Kaya pala, galing pala sa masama yung linggo-linggong pagsusurrender mo ng buhay mo at panunumpa mo, pangangako mo, magbabago ka na. No? Magbabago na po, Panginoon. Huli na po ito, Panginoon. Talaga na po ito, Panginoon. Last na po, Panginoon. Hindi na ako titigin. Hindi ko nagagawin. Last na po. Kaya kapag nagawa, ayan, nahihirapan na pumalik. Kasi iniisip, galit na ang Panginoon. No? Oo na lang daw kung oo. Hindi kung hindi. Mga LJM family, kahit sa atin dito, iwasan na natin magpanakuhan, magsumpahan. Hindi natin kailangan yun. Paniwalaan ka lang, kailangan mong manumpa. No, hindi na. No need. Nagkakaintindihan na tayo sa oo mo. Amen? Sa hindi mo, nagkakaintindihan na rin tayo. No problem. Kasi magkakapatid tayo. Amen? Ganon din sa Panginoon. Ang oo natin sa Panginoon, oo na lang. Huwag na natin ipangako yung mga bituin at yung mga planeta. Huwag na. Mga kapatid. Hallelujah. Yeah, may ibang tinig eh. Pero alam nyo, hindi ba kayo? Alam nyo, ang Panginoon, kung meron hindi nakakaintindi sa Kanya, yung mga dalubhasa pa naman sa Bible, dapat dinig siya eh. Yung mga dalubhasa ng kautusan, yung mga pariseo, scriba, yung mga doctorate degree, may master's degree sa law of Moses, hindi siya maintindihan. Hindi siya maintindihan, mga kapatid. Alam niyo ba na iba ang tono ni Jesus sa mga makasalanan? Mabait si Jesus sa mga sinusuka, sa mga sinusumpa ng lipunan, mabait siya, maamo, sa mga nahuling na niya, sa mga magnanakaw, mabait si Jesus. Pero sa mga scriba at pariseo, na ayaw matumihan yung mga kamay, ayaw makisalamuha sa mga makasalanan, iba ang tono ni Jesus, iba ang tinig ni Jesus. Kayo mga pariseo, mapagpait mabaw, ang katulad nyo yung mga libingang mapuputi sa loob. Tama ba? Libingang mapuputi sa loob. Pero ay mapuputi sa labas. Pero sa loob ay mga bulok na buto. Lamig siya magsalita. Kaya, pag meron kang self-righteousness, kala mo ikaw lang panan, ikaw lang matuwid sa church, nako, hindi mo maririnig si Jesus, hindi mo siya maintindihan. Pero kung ang righteousness mo ngayon ay sinasabi mong hindi galing sa iyo, hindi galing kay Jesus, lagi mo siyang maririnig. Amen? Amen! Palapalan natin ang Panginoon. So my sheep hear my voice, and they follow me. Sa mga pariseo, malabo sa kanila. Kasi may prophecy nang sinabi sa kanila. Gawa 28, 26, 27,
Makinig kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Titingin kayo ng titingin, hindi kayo makakakita. May mga tao palang ganyan. Huwag sana natin abutan yan. May mga tao palang makinig man na makinig, hindi makakarinig. Tumingin man na tumingin, hindi makikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga tao ito. Tinakpan ang kanilang mga tainga. Sila na mismo nagsara ng tenga nila. Pinikit nila ang kanilang mga mata. Sila na ang nagpikit ng kanilang mga mata. May mga pastor, may mga Kristyano, sinasadya nilang magkain. Ano po yan? Nagsasalita ako about grace. Pero gusto nilang marinig mo ang batikos nila. Gusto nilang marinig mo yung pamumuna nila sa mensahe ng biyaya. Pero kapag ikaw nagsalita, nagsasara sila. Ayaw nila. Nakakatakot yun. Yung sinasadya mo magsara, nakakatakot yun. Baka wala kang marinig. Pag sinasadya mo makakita, nakakatakot yun. Baka wala kang makakita. Manatili kayong open, mga kapatid. Manatili kayong open. At marami pang karunungan ang dadaboy sa inyo. Ang taong bukas sa Diyos, malapit may natutunan. Ito problema eh. Hindi naman inaral, pero binabatikos. Hindi inaral, pero binabatikos. Mga kapatid, aralin muna sana. Amen? Eh, may mga tao talagang pinikit nila ang kanilang kaina. Sinadya nila. Mga Pariseyo, may lumakad na ng lumpoy. Lumakad na nga yung lumpoy. Sabat ngayon. Hindi nyo magnagsara. Alam niyo, may pumutol ng tainga, inuli si Jesus, pinutol yung tainga, si Pedro, pinutol niya yung tainga ng isang sundalo. Ang ginawa ni Jesus, dinampot yung tainga sa lupa. Tapos kumuha ng may tiban. Tama ba ako? Ay, nilagay lang yung tainga, bumalik. Kung ikaw doon, nahuhuli kay Jesus, Diyos ko po, kayo na lang humuli sa tao ito. Galing sa Diyos to. Pero hindi. Tuloy pa rin. Bali wala sa kanila. Doon yung mga sinaro na yung mata nila eh. No? Ayaw na nilang maniwala. Yun po ang tinatawag na pamumusong sa Espiritu Santo. Na wala daw kapatawaran nung panahon ni Jesus. Bakit? Nangungusak ng Holy Spirit, nire-reject ng sinasadya. Intentionally nire-reject. Bakit? Kasi may religion sila. Amen? Lalo na kapag malalaki yung mga religion. Kasi kung tama yung... Kasi ang napansin mo ngayon, pag malalaki yung mga simbahan, ayaw ng pakinggan yung mga revelation itong maliliit. Ang sinasabi nila, tingnan nyo muna ang ministry nyo. Eh, nasa sulok-sulok lang kayo ng bataan eh. Eh kami, dami na namin, pagkalalaki na namin. Ganun. Kasi kung sa bilang, ito naman ang sa akin, kung sa bilang, napapatunayan tama ang isang relihiyon, panalo na si Kibuloy, panalo na sila Almeda, totoo na rin sila, mga kapatid, pati Mormon. So hindi na kukuha sa dami. Di dahil maliit ang ministry mo, wala ka sa katotohanan. Madalas pa nga, mapahayagan ng Diyos ang tumatanggap yung mga itinuturing na mahihina ng mundo. Palagpakan natin ang Panginoon. Now, ano ang connect? Matatapos na tayo. Ano ang connect ng pagiging pamilyar natin sa salita ni Jesus at pakikinig sa Espiritu na nasa atin? Sabi diyan, subalit kapag dumating na ang mga aliw na ating susubuin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Walang ibang mensahe, yung Espiritu na nasa iyo ngayon kapatid, kundi palagi tungkol kay Jesus. Wala siyang mensahe, ibang mensahe. Mga kapatid, John 14:6, ayan o, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have told you. Galing o? Maraming sinabi ang Panginoon sa mga alagad, sa 12, di lahat matatandaan, pero pagdating ng Holy Spirit daw,
Lahat patatandaan nila kasi i-remind sila. All things that I have told you. Sabi ni Jesus. Subalit ang mga aani o Espiritu Santo susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyong lahat ng aking sinabi sa inyo. Kapatid. Yung mga verses na binabasa mo, yung mga nababasa mo sa Bible, yun din pala ang ginagamit ng Holy Spirit. Ayan o. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi. So kung nakakabasa ka, familiar ka sa word ni Jesus, sa mga salita ni Jesus, yun ang nire-remind palagi ng Holy Spirit. Nandiyan ka pa? Kasi paano